Para po sa akin mga kapanalig, hindi sapat ang prayer. Isa po akong unchurched na agnostic. Sa prayer, aminin po natin, madalas tahimik si Lord. Mga kapanalig, ang ating pong pagninilayan ngayon is sa anong paraan ka mas madalas kausapin ng Diyos or ng ating Panginoon. Brother Mark, ikaw, unang magbahagi dito sa ating tanong. Go ahead, brother. Ayan, syempre, ako po, Coach JC at mga kapanalig, mas madalas kong nararamdaman na kinakausap ako ng Diyos kapag nagbabasa at nagre-reflect ako sa Bible. Kasi sa prayer, aminin po natin, madalas tahimik si Lord. Kasi yan, hindi siya laging nagsasalita ng diretsyo. Pero syempre, sa katahimikan, lalo na sa presence niya through the sacraments, may mga Bible stories of verses na bigla na lang pumapasok, di ba? At doon ko rin nararamdaman na, ito pala ang sagot ni Lord. Pero para po sa akin mga kapanalig, hindi sapat ang prayer lang. Kasi kung wala baga tayong pagbabasa ng Bible or kung wala tayong pakikinig sa homily ng mga pari, sa preaching ng mga spiritual leaders, parang may kulang, di ba? That's why I believe, and I really believe, and I always advocate this. We need to read the Bible to truly know God's will for us. Kasi kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, paano natin makikilala ang boses ng Diyos? Paano natin malalaman ang will niya, di ba? And anyway, minsan din kinakausap tayo ng Diyos through community, through people we meet. May taong biglang magsasabi ng isang linya o magpapayo. Tapos, parang tinamaan ka, relate or sapul ka. Parang sasabihin mo, parang si Lord ang nagsalita. Yan, tama po ba? May nakaka-experience na ba sa inyo yan? And syempre, minsan naman sa unwanted circumstances din, Coach JC, yung una, ang sakit, ang gulo, parang walang sense, pero later on, kapag binalikan mo, sasabihin mo, buti na lang pala nangyari yon. And I believe God also uses those moments to speak to us. And saka pala ito, gusto ko lang din i-share, Coach GC, kasi recently nga po, sa parish namin dito sa Barangay Don Bosco, Parañaque, ang National Shrine of Mary Help of Christians Parish ay na-declare siya bilang Basilica nito lang December 8 on the feast day of Immaculate Conception. At personal po ito sa akin kasi as you know, I am a byproduct of the feast. Isa po akong unchurched na agnostic dati. At dahil sa the feast, dinala po ako pabalik sa simbahan. At ngayon, by God's grace, nagse-serve na rin po ako sa Commission on Family Ministry ng aming parish. And since naging minor basilica na po kami, mas ramdam namin na mas malaki na ang responsibility. Mas kailangan paghusayan ng service sa couples at families, mas lalong palalalimin ang accompaniment at catechism programs. At para sa akin, ito po ay isang malinaw na paraan din kung paano kinakausap ng Diyos ang community namin. Na para bang tawag niya ito para mas maging seryoso, mas malalim, at mas tapat sa pananampalataya.